Good day mga katiktik. Magpapalit pala tayo ngayon ng LCD ng Honor 90. Ayan, ito yung mga katiktik. Kung napansin mo, nagkidlap-kidlap na gets yung mga katiktik. Ayan o. So kumikislap na kalahati na lang yung screen niya. At dahil nga hindi ko siya mapindot ng turn off mga katiktik, ayan, nung papansin mo, pinipress ko ang turn off. So lumalabas naman yung turn off niya, ngunit hindi natin maitap. Kaya ang ginagawa ko mga katiktik is pinipindot na lang, binabaklas na lang yung likod niya mga katiktik. At sa ating pagbaklas, gamit tayo ng yung tempered, yung pinagkubera ng tempered mga katiktik. Yung pag bumili tayo ng tempered is meron yan siyang cover. So yun ang ginagamit natin na plastic para mabaklas natin. At syempre gamitin natin yung automatic na pangbaklas natin para di tayo mahirapan sa kaliso dito mga katiktik. Ayan mga katiktik, nababaklas na natin ang ating Honor 90. So syempre baklasin din natin yung battery nito. Yan, dalawa. Kasi nga kailangan yan muna baklasin bago tayo makapagpalit ng LCD. Sa pagbabaklas pala ng battery mga katiktik, medyo matigas talaga yan, tulad ng katigasan ng ulo ko. Kaya tsaga-tsagain yung mga katiktik kapag nagbaklas kayo ng battery. At syempre kailangan natin dito ng hot air para mabaklas natin na maigi ang LCD. Yan. So pagkatapos natin maibaklas yan, kailangan muna pala natin mga katiktik. Di pala natin muna nabaklas yun. Kailangan ko muna i-testing yung bagong LCD natin, baka mamaya wala din tong display. Kaya ipapabalik natin to sa mga may-ari nito mga katiktik, kasi labor lang tayo dito mga katiktik. Kumbaga wala tayong pakialam kung saan nila makuha yung LCD, basta sa atin dito mga katiktik ay nagkabit lang tayo. Kinakabit lang natin, kaya kailangan natin i-testing. So yun, may display naman mga katiktik ang LCD. Ayan, may display naman. So itatouch. Kailangan lang natin mai-try kung nagtatouch ba lahat mga katiktik ang kanyang function. Kasi kung hindi ay papabalik natin kung saan lupalop na ito nakuha mga katiktik. Ayan, so napapansin ko napipindot naman lahat, wala namang naging problema. Kaya proceed na tayo mga katiktik. Baklas ulit tayo ng battery, turn off yung cellphone at babaklasin yung disconnect sa terminal. So kailangan natin dahan-dahan natin mga katiktik, baka madali pa natin. So dahil sa katigasan din ng baklas ng LCD mga katiktik, dahil first time tong mabaklas tong cellphone na to, kailangan natin i-hot air mga katiktik. Kung wala kang hot air, gamitan mo na lang ng lighter para mabaklas mo yung LCD. Ayan. So pag nabaklas mo na yan, itabi mo na lang yan kasi di na natin kailangan yan. At syempre kailangan natin linisin tong gilid-gilid para pag dinikitan natin mamaya is kapit na kapit. Kasi kapag di mo nilinis yan, ay madumi yan. Hindi kakapit yung pandikit dyan. So dahil malinis na yon, sasalpak natin ulit. Kailangan natin i-try ng masinsinan ulit dito mga katiktik. Kailangan natin ma-try na nakalapat siya. So kapit natin yung dalawang battery. Ay isa lang battery pero dalawa yung terminal niya. Ayan, so open na po mga katiktik. Konting hintay na lang. Fast forward natin ng bahagya. Enter natin yung password at ito na yun mga katiktik. Another try na nakalapat siya sa board. So nilagyan ko yan ng charger para baka malobat. Ayan, hindi pa naman siya lobat pero sinuportahan ko lang ng charger. So nakita nyo mga katiktik, ito ay functionable talaga, kaya tinorn off ko na at lalagyan na natin to ng pandikit. Ayan, at tatanggalin natin itong mga dikit-dikit dito sa LCD, yung mga dito, yung nakabalot na plastic. Yan, katulad yan, nakabalot kasi yan ng plastic lahat. Kailangan nyo tanggalin yan kasi pag hindi, magkakaroon pa ng abala dyan sa pagdikit nyo at hindi maayos ng lapat. Kaya katanggalin nyo talaga yun mga tiktik kapag do it yourself kayo, nag DIY kayo sa pagkabit ng LCD. Need nyong tanggalin lahat yon para dumikit siya at kumapit ng maigi. Yan, so ganyan lang. So pag nailapat na natin, ganun lang mga tiktik. Turn on lang natin ulit at testing mo ulit mga katiktik pag may dikit na. Kasi minsan mga tiktik, kung saka siya nadikit, saka rin naman siya nagluloko. Parang kayo lang mga titik, kung saka kayo kinasal, ayun, saka din kayo nagloko-loko. Parang ganun lang. Ganito din sa LCD, pag naikabit na, saka din magloko, naidikit na. Kaya kailangan natin double check. So dahil okay na, babalik na lang natin yung mga tornilyo dito mga tiktik. At kailangan din natin dudikitan dito sa likod. Yan. At kung nakarating ka dito sa pagpanood mga katiktik, maraming salamat sa iyo dahil dami mong time dito na manood sa aking channel. Abang-abang lang sa ating mga
tutorial sa next na video mga katiktik kasi medyo na busy. Alright, thank you.